Magandang araw, kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Mga anak, may gift sa inyo si Daddy. Natutuwang saad ng Daddy nila Eliza habang papasok ito sa kanilang dining room. Aba Daddy, gift ba namin lahat yan? Ang lalaki naman. Namamanghang saad ng bunso nitong anak. Aba syempre, para kaya sa prinsesa ko ito. Nakangiting saad ng kanilang Daddy. Oh, para sa ito Allison, dahil sa sobrang bait mo at mansunuring bata. Puri ng kanilang Daddy sa kapatid ni Eliza na si Allison. Natuwa naman ang kanyang bunsong kapatid at napayakap na lamang ito sa kanyang Daddy. Sige na, buksan mo na yan anak, alam kong matutuwa ka dyan. At agad namang binuksan ni Allison ang regalo ng kanyang Daddy. Habang binubuksan ni Allison ang kanyang regalo, ay di maiwasang magtanong ni Eliza. Dad, may regalo po ba din ako? Tanong nito sa kanyang Daddy. Ay, oo Eliza, nakalimutan ko. May regalo ako sa iyo. Ito oh. Saad ng kanyang Daddy at binibigyan siya ng isang maliit na kahon. Ito lang ba yung sa akin, Dad? Batang liit. At bakit kay Allison ay malaki? Nadidismayang tanong ni Eliza na agad namang napansin ng kanyang ina. Eliza anak, ate ka na kasi, kaya yan na lang yung maliit sa'yo. Tutal, no ikaw pa lang naman ang mag-isa, ay marami ka namang gifts mula sa daddy at mommy mo, di ba? Hayaan mo na lang, may kapatid ka na kasing mas nakakabata pa sa'yo. Pero wag ka mag-alala, next time anak, ay bibilhan ka ni mommy ng favorite toy mo. Yung human size panda, di ba gusto mo yun? Pangangambinsi ng kanyang ina kay Eliza. Kaya Eliza, dapat maging mabait ka sa mami mo para naman mabilhan ka ng katulad ng nakakabata mong kapatid na si Allison. Kasi puro ka na lang kasi pasaway eh. Di ko alam kung saan ka nagmana. Hay nako, makaalis na nga at nainis ako sa pagmumukha mo kasi kopyang-kopya ka talaga ni. Di natapos ang sasabihin ng kanyang Daddy. Raymond, tumigil ka nga kung ayaw mo mag-away tayong dalawa. Kahit na bata ay pinapatulan mo na. Inis ding saad ng kanyang mommy. Mantong hininga na lamang ang kanyang Daddy at pumunta sa gawin ni Allison para di mabadtrip pang muli ang kanyang Daddy. Habang si Eliza naman ay nakatingin na lamang sa kanyang mga paa. Naawa naman ang kanyang mommy kay Eliza kung kaya't agad na niyakap siya ng kanyang ina. Eliza anak, pagpasensyahan mo ng daddy mo ha? Bad mood lang kasi yan, kaya intindihin mo na lang. Mahal ka naman ng daddy mo, di ba? Sana nga mommy, kasi palagi kong nararamdaman na parang nialayo ni dad ang sarili niya sa akin eh. Malungkot na saad ni Eliza. Eliza, pagod lang ang daddy mo, okay? Saad na lamang ng kanyang ina sa kanya. Okay lang naman po, mommy. Ani ni Eliza. At agad namang ngumiti at tinago ang kanyang nararamdaman na sakit na dulot ng kanyang daddy. Kaya't nagsumikap si Eliza na maging isang mabuting kapatid at anak sa kanyang mommy at daddy. Isang gabi ay takot na takot si Eliza at Allison sa kanilang silid dahil sa malakas ang ulan at kidlat. Ate Aiza, doon na lang kaya tayong matulog kina daddy at mommy. Natatakot na saad ng kanyang kapatid. Sige, doon na lang muna tayo matulog, Ali. Namiss ko na din kasing makasamang matulog sina mommy at daddy eh. Ani ni Eliza, kaya't pumunta agad sila sa silid ng kanilang mga magulang. Daddy, mommy? Tawag ni na Eliza at Allison sa kanilang mga magulang. Unang nagising ang kanyang daddy at kasunod nito ang kanilang mommy. Oh, Ali at Aiza, bakit kayo andito? Nagtatakang tanong ng daddy nila. Di ba kayo makatulog mga anak? Malumanay na tanong ng kanilang ina. Opo, mommy eh. Natakot kasi si Ali dahil malakas ang ulan at kidlat. Kaya't pwede po ba daw na dito kami matulog ni Ali? Sagot kaagad ni Aiza sa kanyang mga magulang. Natatakot ang aking munting prinsesa? Halika na nga dito, Ali. Tumabi ka na lang sa amin matulog. Ani ng kanyang ama. Agad namang pumunta agad sa gitna si Ali. Ako po ba, Daddy? Dito din po ba ako matutulog? Inosenteng tanong ni Eliza. Eliza, big girl ka na, di ba? Dapat matuto ka ng mag-isa para naman tularan ka ng kapatid mo. Sige na anak, Aiza. Gusto mong maging proud si daddy, di ba? Doon ka na lang anak para matuto kang maging independent. Malumanay na sabi ng kanyang ama
kung kaya't walang nagawa si Eliza, kundi ang bumalik sa kanyang silid. Mahal ka din ni Daddy, Aiza. Bigger ka na kasi at may kapatid ka na, kaya simula ngayon, huwag ka na magselos at hayaan mo na lang na maglambing ang kapatid mo na si Ali sa mommy at daddy mo, dahil ganyan ka naman ng bata ka din. Sabi na lamang ni Eliza sa kanyang sarili habang nakaharap ito sa salamin. Kaya't nang dahil dun, ay natuto nang umintindi si Eliza hanggang sa lumaki na sila at sila ay nagdadalaga na. Aiza, ba't ikaw ang nagluluto dyan? Asan yung katulong natin? Tanong ng kanyang ina. Ano ka ba, Mami? Hayaan mo na nga lang na ako muna ang magluto. Ayaw ko naman na wala akong gagawing trabaho. Kung kaya't hayaan nyo na lang na ako yung magluto. Kasi pinagluto ko si Daddy at pati kayo, Ma'am. Yung paborito niyong merienda na adobong manok. Nakangiting saad ni Eliza. Hay nako, ang lambing-lambing talaga ng anak ko. Napakaswerte ko talaga dahil sa lumaking walang inaasahan ng anak ko. I am so proud of you, Aiza. Nakangiting saad ng kanyang ina. Ma'am, wag na nga tayong magdramahan dito. Nasusunog na yung niluluto ko. Pagbibiro ni Eliza sa kanyang mommy. Di nila alam na kanina pa pala sila pinagmamasdan ng kanyang ama. Aiza, masarap yata yung niluluto mo ah. Di ba sabi ko naman sa'yo, na mabuting maging independent ka dahil ikaw ang magiging inspirasyon ng kapatid mong si Ali. At speaking of Ali, nakita mo ba siya? Tanong sa kanya ng daddy. Ay, oo nga pala dad. Bilin sa akin ni Ali na sabihin sa inyo na baka gabihin daw siya mamaya sa pag-uwi niya dahil magigimik daw sila ng kanyang mga kaibigan. Niyaya ko nga siya kanina na wag munang umalis dahil sabay-sabay tayong magmerienda eh. Ganun ba? Sige, tawagan ko na lang siya. Mahal, may gagawin pa pala ako. Maiwan ko na lang kayo dyan ni Eliza. Paalam ng daddy niya sa kanila. Nakita mo yun anak? Proud pa din ng daddy mo sa'yo. Masayang bati ng mami niya sa kanya. Sana nga lang ma'am, sa wakas ay napansin din niya ako. Di tulad ni Ali, nakapag wala siya, tinatawagan ka agad. Kapag ako naman, kung gagabihin, kahit na isang tawag ay wala akong natanggap mula kay daddy. Ano bang wala sa akin mami, na di makita ni daddy? Malungkot na saad ni Eliza. Anak, huwag kang maging ganyan. Akala ko ba naiintindihan mo na lahat? Huwag kang magselos ha, kasi may gift ako sa'yo. Gift? Hindi ko naman birthday ngayon, mami ah. Ano po ba yun? Tanong ni Eliza, at agad na pinaghanda na ang kanyang nilutong ulam. Basta, mamaya na lang kapag matapos na tayong kumain, saka ko siya sasabihin. Dapat may thrill at excitement. Tugon ng kanyang ina. Napangiti na lamang si Eliza dahil kahit noong bata pa naman siya, ay nararamdaman niya na iba talaga ang pagtrato ng kanyang daddy sa kanya. Pero sinerte naman siya dahil andyan ang mami niya na palaging may sorpresa para sa kanya tuwing nagtatampo siya sa kanyang ama. Kumain silang tatlo at nung matapos na silang kumain, kasama ang kanyang mga magulang, ay agad namang tumayo ang kanyang mami. Mahal, akin na yung piring. Nakangiting saad nito. Piring? Sino ang pipiringan ninyo, Mom? Nagtatakang tanong ni Eliza. Aba, sino pa ba? Di ikaw. Di ba sabi ko naman sa'yo na may sorpresa ako, di ba? At ito na yun. Kaya tumalikod ka na para malagyan ko na ng piring ang mga mata mo. Natatawang saad ng kanyang ina na tila ba excited na excited ito kaya't kinabahan naman si Eliza. Tumalikod na lamang siya upang mapiringan na siya at excited na din siya. O ayan, nakatali na. Kaya tawakan mo ang kanang kamay ko anak para mag-aid kita sa lalaharan mo. Suwestyon ng kanyang ina na agad namang sinunod ni Eliza. Naglakad silang kaunti at patungo na sila sa kanilang garahe kung saan nakahanda na ang kanyang regalo mula sa kanyang mommy. O tigil na, nandito na tayo. Kaya magbibilang ako ng 3 at imulat mo na ang mga mata mo, Aiza ha. Agad namang tumango si Eliza bilang tugon sa kanyang mommy. 1, 2, 3, surprise! Sigaw ng kanyang ina at kasabay nito ang pagmulat ni Eliza. Oh my gosh, mommy! Is this real? Ang ganda! Namamanghang sigaw ni Eliza dahil sa hindi siya makapaniwala na binigyan siya ng kotse ng kanyang ina at isa pa talaga itong mamahaling sasakyan. Regalo yan ng mami mo sa iyo, Aiza, dahil mabait ka. Kaya dapat lang,
magpakabait ka pa. Ani ng kanyang ama, kaya't di maiwasan ni Aiza na mapatalon. Aba, anong kaguluhan at party ang nagaganap ngayon? Bakit di ako kasama dito? Mataray na saad ni Allison, nakararating lamang mula sa kanyang gimmick. Oh, Ali anak, akala namin gagabihin ka. Yun yung sabi ng ate mo. Tanong ng kanilang ina. Well, gagabihin naman sana talaga ako eh. But unfortunately, nag-iba yung utak ko. At kaya pala, kasi may pasurpresa kayo kay ate. At sa akin, wala. Ilutan nitong tanong sa kanyang ina. Ali, regalo namin yun sa ate mo dahil minsan lang namin siya mabigyan ng regalo. At teka nga, ano yung nasa dibdib mo? Tattoo ba yan? Whatever, palaging sa ate lang naman ang bukang bibig ninyo eh. At anong paki mo kung nagpatattoo ako? Kung gusto mo, edi magpatattoo ka din. May body, may rules. Matigas na saad ni Allison. Ali, galangin mo yung mami mo. Binigay naman namin lahat ng gusto at luho mo ah. At bakit may tattoo ka? Ipatanggal mo yan kung ayaw mong palayasin kita dito. Malapit pa naman na yung birthday mo, tapos naggaganyan ka pa ha? Suway sa kanya ng daddy nila. Ewan ko sa inyo, makaalis na nga. Wala naman ako mapapala kapag may kipag-away at diskusyon pa ako sa inyo eh. Ani ni Allison at agad na umalis na. Raymond, disiplinahin mo yung anak mo kung ayaw mong ako ang magpapadisiplina sa kanya. Banta ng mommy nila sa kanilang daddy. Ewan ko ba dyan kay Ali? Ba't ganyan yan? Di naman yan ganyan noon ah. Ay, nakakasakit sa ulo talaga. Napailing-iling na sabi na lamang ng kanyang daddy. Kasi ang kapatid nitong si Ali ay napakatigas ng ulo at palaging di sumusunod sa utos ng kanyang mga magulang. Kaya't naisipan ni Eliza na kausapin ng kapatid dahil malapit na ang birthday nito. Katok ni Eliza sa pinto ng silid ni Ali. Sino yan? Sigaw ni Ali sa loob. Ali, si Ate Aiza mo to. Kaya naman buksan mo naman ako ng pinto kasi gusto kitang makausap. Malumanay at malambing na pakikiusap ni Eliza sa kapatid nitong si Allison. Kaya't pinagbuksan naman kaagad ni Allison ang kanyang ate. At agad namang isinara ang pinto. Ba't ka pa pumunta dito ate? Wala naman tayong pag-uusapan na. At kung dahil yun sa nangyari nung nakaraang araw, pwes, hindi ako nagsiselos. Bad mood lang ako kaya nasabi ko yun. Agarang saad ni Allison. Hindi naman tungkol dyan ang pinunta ko dito, Ali. Pumunta ako dito kasi gusto kong kausapin ka. Tungkol saan nga? Nag-uusap na tayo. Duh. Ani ni Allison. Ali, tungkol to sa mga ginagawa mo. Huwag matigas ang ulo, Ali. Alam ko lahat ng mga ginagawa mo. At lahat ng yan ay mali. Ate naman eh. Kung andito ka lang naman para sermonan ako, pwes, doon ang pinto. Open na open yan kapag bubuksan mo. At makakaalis ka na. Ilitang sabi ni Ali. Ali naman, makinig ka sa akin. Kahit ngayon lang. Gusto mo ba na palaging nagiinit ang ulo ni Daddy? Alam mo ba na si Daddy ay may sakit sa puso? At dumadagdag ka pa. Kaya please Ali, maging mabait ka naman kahit ngayon lang. Kasi mag-birthday ka pa sa susunod na araw. Kung gusto mo na sobrang maganda at magarbo ang birthday party mo, magpakabait ka. Ate Isa, di naman ako dumadagdag. Oo, aaminin ko na naging pasaway ako. Pero ito na ako, nandito na ako sa bahay. Di na ako aalis okay. At sige, di na ako dadagdag pa sa problema ni na Mommy at Daddy. Pero sabihin mo muna sa kanila na gusto kong mag-pictorial bukas na bukas din para sa birthday ko. At gusto ko na team ay yung mga deities, yung nasa Greek mythology. Kinikilig na saad ni Ali. Basta pangako yan Ali ha, na magiging mabait ka na. Dahil kapag hindi, ako ang makakalaban mo Allison. Banta ni Eliza sa kanyang kapatid. Oo na, kaya makakaalis ka na, may gagawin pa ako. Pagtataboy ni Allison sa kanyang ate Eliza. Agad namang umalis si Eliza sa silid ni Allison at agad na tinahak ang hallway sa kanilang mansyon patungo sa silid ng kanyang ama at ina. Nakabukas ng unti ang pinto ng kanyang mommy at daddy, kaya't madali niya lang naririnig ang pag-uusap nito. Pero iba ang kanyang narinig. Dahil akala niya ay nag-uusap lang ang kanyang mga magulang, pero nag-aaway na pala ito. Kaya't binilisan pa ni Eliza ang kanyang paglalakad upang mas marinig ang pag-aaway ng kanyang ama at ina. Bakit ba? Marami naman tayong pera pa ha.
At isa pa, wala ka ng paki doon. Akin yung pera na yun at hindi sa'yo. Kaya mabibili ko kung ano man ang gusto kong bilhin. Matigas na saad ng kanyang mommy. Kung kaya't kinakabahan na nakikinig si Eliza dahil sa siya ang pinag-aawayan nito. Pero kahit na, may naalala na naman ako sa kotse ng mga ganyan. At ano na naman, babalik na naman tayo sa nakaraan ha, Rayman? Nakaraan na yun at iba na ang sa ngayon. Hindi ka na ba kontento na asawa mo na ako, ha? Sigaw ng kanyang mommy na siyang naging dahilan upang mas lalong maghinala si Eliza dahil sa parang iba ang patutunguhan ng kanilang pag-uusap. Kahit na, nakaraan pa man yun, Merlinda, di mo pa din matatanggal na nagkaroon kayo ng anak ni Raymark at ako pa ang nagpalaki. Ba't di mo na lang ibigay kay Raymark yung si Eliza? Total may anak naman na tayo. Agad na sinampal ng kanyang mommy ang kanyang daddy. Huwag kang magsasalita ng ganyan lalong-lalo na tungkol sa anak ko. Nangako ka sa akin na tatanggapin mo ng buong anak ko, pero simula bata pa siya ay pinapakita mo na ibang pagtrato mo sa kanya. Kaya pinupunan ko lang ang mga puwang sa kanyang puso. Seryosong saad ng mommy niya na siyang dahilan upang di mapigilan ni Eliza ang kanyang sarili at pumasok sa silid. Kaya pala, panimula nito. Aiza? Gulat na tawag sa kanya ng kanyang ina. Kaya pala, Daddy. Tita Rayman? Ibang pagtrato niyo sa akin kaysa kay Ali dahil hindi mo pala ako anak. At Mom, sinong daddy ko, ha? Naiiyak na tanong ni Eliza. Aiza anak, magpapaliwanag si Mommy ha, pero hindi sa ngayon at hindi sa ganitong sitwasyon. Pangungumbinsi ni Merlinda sa kanyang anak. Bakit di mo pa sabihin sa kanya, Merlinda, na ang ama niya ay ang lalaking pinakamamahal mo? Kaya hanggang ngayon ay di mo ako kayang mahalin tulad ng pagmamahal mo sa ama ni Eliza. Sumbat ni Rayman kay Merlinda. Tumahimik ka, Rayman. Oo, aminin ko na minahal ko ng lubusan noon pa man si Raymark. Pero hindi na ngayon dahil ikaw na ang mahal ko. Bakit di mo pa kayang tanggapin ha? Sumbat din ng mommy niya sa daddy niya. Kaya pala ma'am, kaya pala nung bata ko, di pantay ang pagtrato niyo sa akin, Dad. Dahil sa di niyo pala ako anak. Akala ko noon pa man ay ampon lang ako. Kaya ganyan kayo. Pero anak pala ako sa ibang lalaki. Dapat ba talaga na iba ang pagtrato niyo sa anak niyo, Dad? Dapat ba talagang iba kapag di mo siya kaano-ano? Akala ko, kahit di mo siya kadugo o kaano-ano, ay pantay din ang pagmamahal. Pinatunayan mo sa akin, Dad, na kapag di mo kadugo o kaano-ano ang isang tao, ay kailangan na iba ang pakikitungo mo dito. Napaka-unfair, Dad. Tito. Napaka-unfair mo. Naiiyak ni saad ni Eliza at agad na umalis na at pumunta kaagad sa loob ng kanyang silid at nagkulong. Ilang araw ang nagdaan pero di pa rin lumalabas sa kanyang silid si Eliza dahil nasasaktan pa din siya dito. Lumalabas lamang siya kapag kukuha ng pagkain at magmumukmok na din sa loob ng kanyang silid. Ate, birthday ko na. Di ka ba bababa dyan? At magsaya na lang tayo, ate. Malumanay na tawag ni Allison sa kanyang ate. Ali, pagod ako. Gusto kong mapag-isa. Yan na lamang ang naging sagot ni Eliza dahil sa sobrang nasaktan siya sa ginawa sa kanyang pagtrato ng kanyang daddy. Isang araw, nang pababa ang kanyang daddy sa kanilang hagdan, ay bigla na lamang itong inatake sa kanyang puso. Dahil sa sobrang nagilty siya sa ginawa niya kay Eliza. Akala niya katapusan niya na at mabuti na lamang ay nakita siya kaagad ni Eliza. Pababa si Eliza sa hagdan nang makita niya ang kanyang daddy na nakahiga sa hagdan at tila ba nahihirapan itong huminga. Dad? Oh my gosh, Dad! Natataranta nitong saad. Pero kahit na sumigaw siya, ay walang nakakarinig sa kanya dahil na din sa lahat pala ng maid nila ay day off at tanging silang dalawa lang ng daddy niya ang nandito. Kumalma na lamang muna si Eliza at inalala niya na lamang ang mga step kung paano mag-rescue sa mga inaatake sa puso. Alam ni Eliza ito dahil ang kanyang kinuhang kurso ay doktor. Nang maging maayos na ang paghinga ng kanyang daddy, ay agad na tinawagan niya sa telepono ang kapatid niya at ang kanyang ina. Oh my gosh, okay na ba si Daddy, ate? Nag-aalalang tanong ni Ali. Okay na naman siya.
At mabuti na lang nakita ko siya kaagad. Mga nasa 5 minutes after siya inatake ay nakita ko din siya, kaya okay naman na siya. Ani ni Eliza, at aalis na sana siya nung bigla siyang tawagin ng kanyang daddy. Aiza, pwede ba kitang makausap? Tanong ng kanyang daddy sa kanya. Tumango na lamang siya. Aiza, pasensya ka na talaga. Nasasaktan lang ako dahil ikaw ang nagpapaalala sa akin ng nakaraan ng mommy mo. Pero pangako Aiza, di ko na yung gagawin pa at babawi ako sa'yo. Ulit ka pa ba sa akin? Tanong ng daddy niya. Sasagot na sana si Eliza nang biglang dumating ang kanyang ina. Thank God, okay ka na mahal. Akala ko kung anong nangyari sa'yo. Aiza anak, you are the savior. I am so proud of you talaga anak. Ani ng kanyang ina at niyakap si Eliza. Ate, galit ka pa din ba kina mommy at daddy? Natatakot na tanong ng kapatid niya. Oo, galit na galit pa din ako sa'yo, Dad. To be honest lang, but that doesn't mean na kapag nakita kitang nag-aagaw buhay, ay di kita tutulungan. Galit ako dahil sa ginawa mong hindi pantay na pagtrato sa akin. Pero ibang usapan na ang buhay ng isang tao. Hindi ko kailangan gawin ang ginawa mo sa akin, Dad, dahil parang katulad nyo na din ako, at ayokong maging katulad mo. Iniidolo pa rin kita, dahil pinapayagan mo ako na tumira dito. Niligtas kita, Dad, dahil sa kailangan mo ng tulong ko. At di ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa inyo, lalong-lalo na sa oras at panahon na andito ako. Ay sa anak, patawad talaga anak. Malungkot na saad ng kanyang ina. Huwag kang humingi ng tawad, ma'am. Di ako galit sa'yo, pero nadidismaya lang ako kasi niyaan mo lang si Dad na gawin sa akin yun. But anyways, tanggap ko naman ang lahat. Kaya simula ngayon, ilalayo ko ng sarili ko sa inyo. Saad ni Eliza at agad nang umalis. Nasaktan naman ang kanyang daddy sa mga salitang binitawan ni Eliza. Kung kaya't nang naging okay na ang daddy niya, ay pinangako nito sa kanyang sarili na magiging mabuting ama na siya kay Eliza. Aiza anak, may bibigay ako sa'yo. Ani ng daddy niya. Ano naman po yun? Nagtatakhang tanong ni Eliza. Dahil sa ngayon niya lamang nakita ang daddy niya na kinakabahan na kausapin siya. May kinuhang box ang daddy niya na malaki at ibinigay ito sa kanya. Para sa iyan, Aiza, at sana naman maging masaya ka sa handog ko. At huwag kang mag-alala, babawi ako sa iyo. Hindi dahil sa iniligtas mo ang buhay ko, kundi dahil sa tama ka, na dapat, kahit hindi kita kadugo, ay tinuring pa rin kitang anak. Kaya't sana naman ay pagbigyan mo ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mapatunayan ko sa iyo ang pagkukulang ko sa iyo bilang ama mo. Seryosong saad ng kanyang daddy. Kaya't agad namang binuksan ni Eliza ang box at laking gulat niya na lamang sa kanyang nakita sa loob nito. Akin po ba to, Dad? Tanong ni Eliza. Tumango lamang ang kanyang daddy at dahil sa sobrang saya ni Eliza ay napayakap siya dito. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay may sarili na siyang condominium na bilhin ng daddy niya. At nang dahil doon ay naging malapit na si Eliza sa kanyang daddy. Ganon din ang kanyang amang si Raymond ay naging malapit na sa kanyang mga anak at pantay na ang kanyang pagtrato sa kanyang dalawang anak.